Network Entertainment. Hello guys! Welcome na naman sa isang episode ng HKM, ang maalaala mo kaya ng millennials. Your host, Andren Bernardo. So before we start our illustrious podcast na maraming viewers, sisimulan ko lang tong segment with another nakaka-inerts. Nakaka-inerts! Yes. Alam mo yung nakaka-inerts? Yung mga taong hindi makatanggap ng compliment. Alam mo yan, like sinabi pare, good set, tapos biglang, di pare, hindi. Kulang pa. Parang ako pa yung kupal. Hindi ka naman nag-come eh. Ako pa yung kupal. Na, kasi pare ito, it all stems in this pare. You deserve happiness. Kaya kung may pumuri sa'yo, tanggapin mo lang. Alam ko naging basura ka dati, naging walang kwentang tao ka dati, pero alam mo, ang ganda ng quote na to, Red. Hindi ko alam kung Metallica yung nagsabi nito or si Orson Welles. Hindi ko alam kung sino nauna. Yun talaga yung... Hindi ko alam kung sino nauna. Yun yung dalawang limit. Yung dalawang choice mo. Kasi, I think kinuha ng Metallica kay Orson Welles. Ginawa nilang kanta sa All Nightmare Long na ending song ni Undertaker nung nag-retire siya. Mm-hmm. Ang lyric na sobrang nagustuhan ko. All sinners a future, all saints a past. Ooh. Ganda. Ano yung sabihin nun? Ibig sabihin, lahat ng sinners may chance pa ng redemption. At lahat ng mga saints may ginawang mali dati. Diba? It's so good. Sobrang solid niya. So, ikaw alam ko masamang tao ka dati or whatever, you cheated. Or like... Ano pa? Or like... Ano bang masamang tao things? May pinatay ka. May nasagasaan ka accidentally. There's always a shot at redemption. Tandaan nyo yan. And this is where the nakaka-inert segments ends. Nakaka-inerts. The serious, naging serious. So our first letter, ang pangalan ng letter na to, niliname ko na yung letters para... Yung letters ang may pangalan, hindi yung sender? Hindi. Yung topic, may nilalagyan ko ng topic. May title siya, may titles. The Wheels on the Bus. Wheels on the Bus. So, itago mo na lang ako sa pangalan, Koya Wheel. I'm 31 years old male, part of an exclusive but no labels, no commitment throuple Damn. with 2 females. Tawagin na lang natin yung isa, Good Wheel, 34 female, and Last Wheel, 33 female. This guy winning a life. Ito kayo, nagpa-flex naman kayo eh. Flex na naman kayo eh. At one point, At one point, Goodwill secretly told me she'd caught feelings for Last. Ooh! Bakit bawal ba? Hindi, kasi it's more of like, di ba it's a male, female. Si Goodwill female, na in love kay Last Wheel female. Oh, pwede yun, di ba? Kaya nga triple eh. Di ba? Parang triple threat match eh. Pero it's weird na the female, hindi, kasi hindi, Bakit? Bawal mga bakla. hindi ko sinasabi na hindi pwede magmahalan ng lesbians, Red. Pero it's parang twist. Alam mo yung twist? Ano twist? Twist na. Ito yung imbis na in love siya sa guy, na in love siya sa girl. Uh-huh. Diba? Kunwari, si Tito Reo, tago na lang natin Tito ko sa pangalan Reo. No, there's no way na yun yung tono pangalan eh. Oo. Tapos yung anak niya, yung pinakabunso, came out as a lesbian. Oh. So, ano yan, mahal pa rin niya, pero sabi niya sa akin, unexpected twist. Unexpected. Pero ang pagkakaintindi ko kasi, pag triple ka, lahat kayo in love sa isa't isa. Lahat ng configuration. Okay. Sobrang sexist ko. I thought ginagawa lang nila to for the dude. Yeah, but read on further. Okay. So, Goodwill secretly told me she'd caught feelings for Last Wheel and eventually confessed during one of our fuck sessions. But Last rejected her. We agreed to continue as if nothing happened. Goodwill was heartbroken, but chose to stay in the setup because she still wanted to be with the both of us. Over time, Last Wheel and I grew closer. Nako. Now, I feel myself catching feelings for her too. While knowing Good is still in love with her, I started feeling jealous when they have solo time.
Tangina, grabe naman. Grabe Ang to. awesome ng life Look nito. at this cycle of toxicity happening pa. That toxicity of Yeah, the city. Dalawang lesbian Oh. na chumuchupa sa aking tite. No! Party on the world! Nilabasan ako. Pero nagselos ako sa kanya! Disorder! Disorder! Okay. Ano Okay. yung problem? Okay. Ito, ulitin ko na lang. Ka-feeling siya. I've started feeling jealous when they have solo time, and I'm torn between wanting to have to confess, not ruin with what we have. Should I confess or not? Well, Ito yung pinasok niyo eh. Like, di ba dapat? What happened? Red, ano nangyari Ito. sa basic kayong dalawa lang relationship? at saka ano siya eh, ano pala siya? Fubu trouble pala Yeah, siya. fubu trouble siya. Hindi siya love trouble. Ito, ang nakakatawa, I thought this was Play with fire, you get burnt. I thought this was a younger generation thing, but these guys are 30 plus na eh. So feeling ko Not hindi, far off from our age. hindi nila ma-handle yung new shit na ginagawa ng Gen Zers ngayon, man. Whatever happened, Red, to just having one girlfriend or boyfriend? I mean, a menage a trois is possible. That has been done before. Pero Ito, parang consistently na tatlo kayo. Parang nagkaroon din siya ng same FUBU problems. Lahat ng FUBU usually nag-end, nagkakainlaban. Ganun. pero with an added layer of... parang 'di ba yung FUBU problems, parang chocolate yon. Nagsiselos daw Ito siya chocolate pag with solo nuts time. eh. Like, fuck. Ito yung masasabi ko, wag na kasi, kaya gusto nyo lang maging sex party to eh, nagkaka-develop kayo ng emotions. Well, to be fair, like, first time I had sex, tas sabi ng girl, wala lang to, tas medyo, Siyempre nagka-feelings. nagka-feelings ako eh, so, Pero binigay. ang weird kasi like, they've been around na, they're at 30 na, pero, try to find another throuple. Yes. Guy, umalis ka na. Be progressive and let these two lesbos clam slam, pare. Ano naman maghanap? Try two guys, one girl. Oo. Di ba? Ba't kailangan parating Oo. Ba't parating ikaw ang sinusunod, master? Oo nga eh. Ha? Tas, Ito fanfic. tas mukha pa siya nagmumukhang abangers eh. Kasi, well, may gusto naman siya Pero, sino mang gusto ni girl? yung si Last Wheel, gusto niya si Kuya Wheel. So, yun. Alam mo, wag mo nang aminin. Wag mong aminin para hindi masira ang throuple. Ito eh. Kaya nyo pinasok to eh, para ipasok nyo eh. Kaya nyo pinasok to para ipasok nyo. Yan yung advice ko. Or maghanap ka lang ng bago. Hopefully hotter. Oh, Then as if no na maraming female thruples just lying around, pare. May opening dito sa throuple. May sinabi si Anissa, hindi ko alam kung nag-joke siya, Tinder. Ano yun? Parang, it's like Tinder for throuples. Di ba? Sumasakit na ulo ko sa isang partner. Dalawa pa kaya. Oh. Di ba? The old ball and chain. Ball and chain. Dalawang ball and chain. Paano ka na makakalakad yan? Makalakad yan, pare. So na siguro kung dalawa kayong guy tas isang girl, para pagkatapos yung mag-sex, alam mo yun, manood na lang kayo ng NBA. Oo. Dota kayo pagkatapos. Di ba solid nun, gago? Hinapasangan. Nag-MMR ka pa. Oo. So yun, yan yung ultimate suggestion ko. Find a new one. Yeah. This one's busted. Yeah, pare. this one's Your fucking... feelings fucked it up. Hindi, the girls fucked it up, Oo pare. nga eh, mga babae talaga eh. Pag sasaya yung lalaki, it's always a girl. Ano mo yun? Lalaro ka ng Dota, paglalabas ka ng basura, ano mo yun? Medyo lumalabas natin. Wala natin kinalaman sa kanila to rin. Okay. Sorry. Next one, ang pangalan, Ship to Jerusalem. Tawagin... Ikaw nagpangalan o sino nagpangalan? Ako yun. Okay. Tawagin niyo na lang akong mermaid man. Isa akong seafarer at nag-cheat ako sa partner ko habang on board. Kailangan natin ng cheat counter. Like, parati kong sinasabi dito sa putang inang podcast na to. Ang dami nag-cheat. Sobra. Nagawa nilang avenue yan para ma-normalize yung ginawa.
And nandito ako para i-normalize yan kasi Yes. ako, kasama niyo ako. Di ko kayo judge, kaya nga hindi kita matutulungan eh. Okay. So nag-cheat ako sa partner ko habang on board. Seaman na nag-cheat. What is the world coming to? What's the world coming to, pare? Baka sabihin mo, mainit ang fire. Puta. Hindi lahat nag-cheat. Hindi lahat ng seaman nag-cheat. Pero kung There's a lot of you. there's a lot of you guys, pare. It's that seawater that makes you wanna other vaginas eh. Alat. So ito. Okay. Nakipag-chat ako online at nagbayad kapalit ng nude photos. Hanggang sa ma-inlove sa akin ang babae What? at i-message ang partner ko kasama ang lahat ng screenshots. Kaya na-booking ako at wala akong naipaliwanag. Damn. Hindi na niya ako kinausap at kinat niya lahat ng connections namin. May 17 days pa bago ako makauwi at balak ko sana siyang puntahan para humingi ng tawad. Bro, wag na. Bro, wag. Sa ibang bansa ka na dumako. It's natawa ako kasi 17 days bago makabalik siya sa asawa niya, supposedly. kahit hindi ko alam kung haharapin niya ako. Sobrang nagsisi ako at natulala na lang minsan. Alam kong mali ang ginawa ko, pero kung may kahit kaunting payo kayong may ibibigay, malaking tulong sana. Salamat sa podcast yun ni Red na nakakatulong sa akin mula pa nung pandemic. Grabe talaga yung mga cheaters na ang sweet, ang babait. Mabait talaga itong Nakakatulong tayo sa mga cheaters, Red, gago. fucking infidels na to. Infidels! Alam mo, huwag ka nang bumalik sa kanya. Like kung, give hints na gusto mo pa makipag-usap. Kung ayaw niya, dude, wala eh. Alam mo, Red, nakakatawa sa mga lalaki. Nagsisisi na sila kung pataas na yung pantalon eh. Pero kung pababa, di sila nagsisisi. Kasi kung binaba pantalon, di ba magsisex? Nagsisisi na pare pag tapos na yung sex. Pag tinaas na yung pantalon. Ano? Once you got the evil out, pare, doon na naging clear yung head mo. Post-nut clarity. Post-nut clarity, pare. Hi, I'm Joelle. I talk for a living and I'm an overthinker. Life keeps going and the questions keep coming. But I hope you find comfort in the fact na hindi ka mag-isa. Ang dami nating overthinker, no? Sa ups and downs, twists and turns ng buhay, paano kung ituloy lang natin ang paghanap ng kasagutan? Ready? Tara! This is Joelle's podcast. Paano kung? Powered by the Pod Network. Hirap sa'yo. May nakasing seaman to. Lahat ng stereotype, pinatunayan mo eh. Kasi kay seaman, pero ang iniisip mo, ang seaman, pare. Carry on my wayward son. Wait. I-analyze ko lang. May bibigay malaking... Kasi itong problema mo tol, parang... Ginlace pa niya tayo eh, no? Bago siya parang, help me. The shit that I put myself in. Viva Max problem. Di ba? Like, putang ina. Alam mo, dude, hindi ko isa-solve yung problem mo. Nanakawin ko na lang yung story mo, tapos gagawin kong Viva Max film. Mag-asawa ka ng... Magpa-assign ka sa submarine as penance. Diba? Ewan. Ang gawin mo na lang, men. Sige, subukan mo mag-sorry. Kung ito I've had some friends na pinatawad sila na nag-cheat sila. Kasal na sila ngayon. Pero ito yung maghanda ka dito, Mr. Mermaid Man. Mula nung pinatawad sila, 'di ba? Nag-cheat nga sila. Hindi ko na po ba't nakakatawa. It's fucked up. Ako, tumawa ka bigla eh. Every time na nag-away sila, binabalik niya parati yung nag-cheat siya dun sa argument. Kahit walang kinalaman. Paano mo alam to? Ha? Sinasabi sa'yo. Inuman. Hindi ko na sasabihin yung name niya. Be prepared, Mermaid Man, na if ever mo patawad niya, parati niyang i-bring up to. As she should. Hanggang hukay. Para siyang permanent ace. Permanent alas. Kung ay nagka-cards ka, may ace ako dito, talo ka na naman. Kasi Kasi ito
ito red eh. People think na, kunwari, nag-move on na ako, man. Pinatawad ko na yung sarili ko. Forgiving yourself doesn't mean na you forget what you did. Forgiving yourself is learning to live with what you did, pare. Damn! Di ba? Yan naman talaga eh. Like may mga kaibigan ako nainis. Nag-cheat ako dati pero ginawa ko na eh. Kailangan ko patawarin yung sarili ko. Kailangan ko nang kalimutan. No, sir. I'm sorry to be like parang sobrang armchair psychologist. Pero like, ginawa mo eh. Parang being sorry for cheating doesn't absolve you. The act, pare. Yeah. So, ito, yan, depende. So, ang tulong niya din is try mong Mag-sorry. sorry. Tapos, pag nagsiman ka na, lunurin mo yung sarili. Joke lang. Magsuot ka ng rock coat. Magsuot, para di siya, I fashioned this out of rocks. meron akong life vest na gawa sa rock. Captain, look at this new invention. The rock coat. The rock coat. Gumawa pa siya ng rock coat eh. Like, pwede naman siya tumalon. So, pwede mo siya kumapit lang sa bato. Siya rock coat. Okay. Next one, ang title ng letter na to, Jeff Hardy. Yeah. Jeff Hardley, sorry. Call me the charismatic enigma. I'm in a huge dilemma. I broke up a few weeks ago with my controlling toxic college friend of 5 years. And shortly after, I reconnected at a reunion with my old college crush. Let's name her L, whom I never pursued back then because I was a scrawny anime and wrestling nerd. Now I'm single, more confident, and jacked as fuck. Ang ganda ng confidence mo, bro. I like it. I like it. And we've been talking about going out for weeks. With her often inviting me to eat or just drive around after work. She's single too, and last night, she asked me to go to Palawan with her on Valentine's Day for a week. Shit. Sex na tayo, baby! Ay, Palawan. Sex na tayo, baby! Palawan pa. Tara, sex na tayo! Tara, sex na tayo! Okay. Okay, Kanta ba yan? O? hinibenta ko lang. Kasi baka may bayad tayo ng kape. Okay. Valentine's Day for a week. Just the two of us. Which makes me think she likes me back. Oh, I think she likes you back na kung Oo if you're... naman, nasa Valentine's Oo. kayo. But I'm scared I'm still somehow in the friend zone and don't want to assume or ruin my chances by confessing. I feel guilty that this is happening so fast after my breakup. Fuck her. Tangina. Hindi mo inintay yung 1 month rule bash. 3-month rule bash. Diba? After my breakup. Especially since she was someone my ex used to get jealous of. So now I'm stuck wondering if I should make a move or wait it out. Worried she might pull away if I'm honest, even though she's deep down, I feel like that helpless scrawny kid again. P.S. The Palawan flights are already booked because of course I said yes. Nakakatawa no kung sinabi, nag-confess ka tas Ayaw mo pala. nandun kayo for 1 week. Tas awkward. Oo nga, no? Gets ko, medyo gets. Shit. Pero why would she say that on Valentine? Like, let's be real. Sa aeroplano papunta, doon ka mag-confess. Nakakatawa may group activities sila. Tapos hindi sila, like yung kayaking intense. Tapos ganun sila. Magka-separate silang kaya. Alam mo sa totoo lang, Red, feeling ko gusto siya ng girl eh. Like, bakit pa niya? Valentine's Day, silang dalawa lang. Diba? 2 weeks, 1 week. There's a high probability na Ilang weeks? 1 week. 1 week? There's a high probability na gusto ka rin niya. Nakakatawa kasi pag hindi eh. Alam mo, wait it out na lang kasi may flight kayo. Ito. Or, ito kasi yung mga ginagawa ng girls, baka naghihintay siya ng moment na gawin mo sa Palawan. Alam mo, man, when the mood is right, pare. Ako, nag-confess ako sa girl, the mood was right kasi nakabukas yung bintana niya eh. Tapos, nag-confess ako sa ilalim ng kama niya. Sa closet. Ikaw, Ang ganda mo talaga. pero to be fair, ikaw, anong sa tingin mo rin? Di ba? Gusto siya ng girl. Di mo ba siya sure? Tangina, ang dami ng signs eh. Alam mo, pare. You wanna
go red advice, pare. What's the We red? go red with 1 hour sleep advice, pare. By the way, nagsimula yung araw ko 2:30 a.m. Ang recording ngayon ay nasa 7:21 p.m. na hindi pa ako natutulog. Diba, patapos na rin So, tayo. sabihin, you want that big old red advice, Yeah. pare. Para malaman kung gusto na o hindi. Pare, huwag mo alamin. Enjoy the fucking ride. Masaya ka ba? Ang importante, masaya ka, pare. Ano ngayon, pare, kung ayaw ka ng driver mo? Why do you have to know if you're having fun now? Why fix the wheel if it ain't broken? Tama. Enjoy it now. Tapos kung may time na feeling mo, nagkakasawaan na kayo sa will day, won't day, hindi ko alam kung nasan ako, face di tsaka kayo mag-aminan pa. And you're jacked as fuck. Kung i-break ka man, tayo na, harap ka na lang ng ibang puss. Oh, pare. Yun yung best part para sa akin. Sa lahat ng relationship, yung simulang, ano ba ako sa kanya type of shit. Yung hindi ka pa siya sure. Pero, alam mo naman eh. Alam mo, mag-confess kapag pauwi na. Like day 5. Kung mag-confess, pare. Maramdaman mo naman yan eh. You don't have to say it sometimes. Sometimes you gotta feel it. You gotta feel it in your arms, daddy. Daddy, when you feel it in your hands, you feel it like the American dream, winning the NWA World's Championship, daddy. Kung kami yung list. Yun. I guess, ano yung advice mo? Tangina, wala ka. You said a whole lot of nothing. Enjoy mo lang. Oh, yeah. I think mafe-feel mo naman. When the mood is right, the mood is right. Okay, last letter. Dear Andren, pakiusap. Oh, okay lang. Yan, natching lang ako. Gago, alaw. Nasa-stroke ako. Oo, putang ina. Dear Andren, pakiusap. Itago mo na lang ang aking Wait, okay. Andren, itawag mo na lang ako sa name na Bustamante. Sana okay ka at malamig na ang beer sa tabi mo. Wala eh, right and right. Great guy. Yeah. May tanong lang ako, kung ito cheating na naman May tanong lang ako, bakit pakiramdam ko laging draining kapag bumipisita ako sa parents ko? I know this. I know this. Pati na rin tuwing family reunion. Hindi ako masaya, pero parang ang bigat lang nilang kasama. Hindi ko alam kung napagod na ba ako sa dynamics namin o kung nagbago na talaga ako. Posible ba na i-outgrow ko sila? Sana hindi mo ako matulungan. Salamat. For me, it's just every time nakasama mo sila, you remember the good naman and the bad. And like, big boy ka na and they still treat you the same. Medyo nakaka-irita lang yan. Like, tanda ako na eh. Ba't sasamahan mo pa ako sa doctor's appointment ko? Ayoko makita mo yung cholesterol levels ko. Tama. I get you. Concerned lang sila. Concerned lang sila. Draining lang. Saklap din eh. Wala kang panalo against it. Pag nireject mo sila, parang masama mong tao. Yeah, kasi in the end, I love my parents. Ang draining lang kasi, wala lang, parang, fuck. I think real thing dyan is, kasama mo sila sobrang tagal. Isipin mo, kahit magkaibigan, kahit best friend mo, magsamahan kayo ng isang buong taon together in one house. Kung hindi na kayo friends, I'll bet. Mahirap. Like, for example, kami ni Giselle, like, nung mga first year, daldal namin. Tapos second year, third year, parang, we barely talk, pero like, may ginagawa siyang thing. I think gusto mo lang, the main reason nga why you left is partly you want independence eh. So yung relationship yun din Giselle, parang totoong relationship talaga siya na It happens. Lovers eh. Yeah. Minsan talaga like, saya nyo, parang tingin nagkumentuhan. Dinner kayo together. tapos nanood kami ng sine together, ng movies, tapos biglang, kanya-kanya na. oh yeah, gets naman, it happens naman. At yun, friends lang kami. Literally, yung trajectory ng relationship namin ni Kate. Parang, ngayon, we kind of just do our own. Pero hindi kami, like, we don't feel like it's lesser than Ako rin. It's just, nag-adjust na lang kayo. And this one, nag-adjust ka na nang wala sila. Tapos babalik na naman. Like, medyo draining nga. Pero, itong question mo, posible bang ma-outgrow ko na sila? No. I still love my parents to death, pare. So, I will never outgrow. I think ma-outgrow yung irita niya. Baka yun yung tinatanong niya. Hindi. Part ng dynamic niya. Yes, dude. I love my mom pero iritang-irita ako. Kailangan mo yun, dude. Kailangan mo yun.
you can't be unchecked. Oo. Pare. And I think nga it's healthy eh. Yeah. Na medyo naiinis kang kasama sila kasi you were taken care of well nung bata ka. Like ito yung example ko why medyo naiirita pa rin ako sa mom pero hindi lang ganun ka. Una-una sa lahat, bigyan niya ako ng chance na gawin tong fucking dream ko. And good thing it's semi-worked out. Yes. May sinabi yung pare sa UST eh. Sabi niya, Sabi niya, "Lit ako siya bakla." pagkatapos nun, Tapos na. may sinabi siyang inspirational. Sabi niya, parati siya nag-I love you ngayon sa mga sa nanay niya. Kasi nung namatay yung tatay niya, hindi siya nag-I love you sa kanya or whatever. Tapos nung nawala na siya, shit, kung buhay ka pa sana, sasabihin ko lang I love you every day kung alam ko lang mangyayari sana to. And medyo tumatak sa isip ko nun, okay, kahit burat ako sa magulang ko or like nag-away kami, I'll always make sure na sasabihin ko I love you regardless. Kasi dude, baka maatake lang. Like, lahat tayo. Like, alam mo ba may 0.2% chance na pwede tayo magka-stroke kahit sobrang healthy ka? But ang wild nun. So, I always make sure to say I love you to my mom. Yan. Well, that was a great episode ng Hindi Kita Matutulungan. Hindi mo na ma-outgrow yun. Parents, am I right? A lot of letter senders pa rin, surprisingly. So, idala nyo yung letters nyo sa Hindi Kita Matutulungan 6. That's Hindi Kita Matutulungan 6@gmail.com. Try niyang kumuha ng bagong parents. Yung try niyang gawin. Thank you so much, guys. Dito Yung ano. HKM, Hindi Kita Matutulungan 6@gmail.com. Thank you, guys. Babushkis. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.